Hindi po kami inihalal ng mamamayan bilang congressmen or congresswomen para kami pumunta sa lugar nila at mamigay po ng ayuda. Hindi po yun ang tungkulin namin. Ikaw ay bigay ng mga ayuda o subsidy nang wala namang equivalent na production. Alam mo, sa bandang huli tayo lulugso rito eh. Isang araw, Ms. Maharlika, kailangan malaman ng ating mga kababayan ito. Ang halagang ginagasta ng ating bansa sa ngayon ay 15.8 billion pesos. Ibig sabihin, tayo ay nangungutang ng 4.1 billion pesos per day para lang masustain natin ang ekonomiya. Napakabigat na kasalanan yan. At yan ay hindi pwedeng palampasin, Ms. Maharlika. Gusto yata nilang sabihin sa tao na yung pinamimigay nila ay galing sa bulsa nila. Hindi po, pera din natin ito eh. Pera din ng gobyerno ito eh. Hindi po ito yung unang tuntunin o yung gawain ng Congress. Hindi po kami inihalal ng mamamayan bilang congressmen or congresswomen para kami pumunta sa lugar nila at mamigay po ng ayuda. Hindi po yun ang tungkulin namin. Maaari pong sa ibang pagkakataon na ipadadaloy sa amin. Ngunit hindi po yun ang pangunahing gawain namin. Kaya maaring namamali po yung ibang kababayan natin na akala nila dahil sa nabibigyan sila ng ayuda, napakaganda na po ng ginagawa namin. Sa totoo lang, Ms. Maharlika, sa maraming pagkakataon na lumibot ang mga kasamahan ko sa mga ayudang ganito, siguro nakakamahigit na 15 lugar na, isa lang ang aking napuntahan. Dahil nga meron akong isang dahilan na personal, kaya lang ako pumunta ron. Ngunit hindi maatim ng aking kalooban na para bang ang ginagawa namin ay napapasaya namin ang mga tao dahil nakakapagbigay kami ng ayuda. Ngunit ang epekto nito ay malalim. Kapag ka ikaw ay bigay ng mga ayuda o subsidy nang wala namang equivalent na production, alam mo, sa bandang huli tayo lulugso rito eh. Kaya sa ngayon, at ito'y pinananagutan din naman ng ating DOE, ang ating paggasta ngayon sa isang araw, Ms. Maharlika, kailangan malaman ng ating mga kababayan ito. Ang halagang ginagasta ng ating bansa sa ngayon ay 15.8 billion pesos. Ngunit yung ating income, yung ating nalilikom na pangkabuhayan ay umaabot lamang na 11.7 billion pesos. Sa makatwid, meron tayong deficit na 4.1 billion pesos. Araw-araw ito. Ibig sabihin, tayo ay nangungutang ng 4.1 billion pesos per day para lang masustain natin ang ekonomiya. Ibig sabihin yan, ewan ko, mga 270 million per hour. Ganito ang nangyayari sa atin, ang long-term effect nito hindi makakabuti sa ating ekonomiya. Maaring sa unang tingin, ang mga tao sapagkat naaabutan sila ng konting tulong, baka mapasaya mo sila. Ngunit, sa ilang araw lang siguro yon. Ano naman ang kinabukasan nila? Ito yung magiging problema, Ms. Maharlika. Siguro mag-a-agree ang mga nanonood sa atin, ang mga taong bayan, talagang ginagamit itong ayuda na ito para talagang i-politicize or in preparation sa darating na eleksyon. Kung ikaw na rin mismo nagsabi na mayroong failure sa Congress, talagang nakikita na pinipersonal ka, pinopolitika ka, yung issue sa 125 million na confi ni Inday na ipaliwanag na, kumbaga sabi ko nga, yung 125 million is barya lang yan compared dun sa 1.4 billion a day na inilaan supposedly po doon sa flood control na wala naman palang flood control. Kung bakit hindi hini-hear dyan, hindi pinag-uusapan dyan sa Congress, yung tungkol dito sa 1.4 billion na to, na flood control. Yun nga yung aking sinasabi rin sa kanila. Mula pa nung unang pagbaha, mga 3 buwan na nakararaan, ay nabanggit na yung mahigit na 5,000 flood control projects na yan. Ngunit biglang lumubog ang Metro Manila. Itong huli, 1 linggo lang ang nakararaan, lumubog ang buong 95% ng Bicol region was submerged sa tubig. Ngayon, sa kwenta ko, yung 3 taon
na ginugol nila sa flood control ay umabot ng 24 billion pesos. Bakit ka kung talagang ito'y nailatag, 24 billion pesos, bakit 95% ng buong Bicol region ay binaha? At ito ay parang ngayon lang nangyari. Base na rin sa mga taga roon na aking nakakausap. Ngayon lang daw nangyari ang ganito kalawak na pagbaha na pinsala, 95% ang Bicol region. Ngayon, ito isang bagay na hindi kinakailangan na ng ebidensya. Kung talagang nailatag yung 24 billion worth of flood control projects, bakit 95% ng buong Bicol ay binaha at ngayon lang nangyari ito? Kung kailan kayo naglatag ba ng ganong kalaking halaga, doon ka pa babahayin? Kaya nung sabi ko, ito yata ang mas mabuting atupagin ng Quadcom. Yes. Kasi ang Quadcom, kahit wala ng resolution siguro, wag na kayong maghintay ng petition o kaya ng complaint o ng sumbong o ng anumang pasabi sa inyo. Pwede nyo i-adapt ito sa inyong kapangyarihan na tumawag motu proprio. Ibig sabihin, kahit walang pasabi, kahit walang complaint, kahit walang resolution, sa sarili nyo na akuin na ninyo. Sapagkat malala na ang problema eh. Ayaw nila. Ewan ko kung merong magtatangka isa man sa kanila, baka yung karamihan sa kanila magkaroon ng problema kapag sinyasat ang bahagi na yan. Kitang-kita po yan ng taong bayan, ang problema talaga dyan sa ating bayan. Kung matanong ko lang, what is your view sa approach ng Marcos Jr. dito sa calamity preparedness? Kasi nakita ng taong bayan na hindi naghanda. Kaya mas dumami yung casualties and also yung mga na biktima talaga na yung mga bahay dahil walang preparedness like 3 days, 4 days before the bagyo at walang base ito sa social media, walang mga naka-standby na mga rubber boats para i-rescue yung ating mga kababayan. Then narinig natin ang presidente during the briefing, during the day or after the calamity pa lang nagbi-briefing, tapos hindi niya alam yung gagawin niya. For sure, nakita niyo po yun. Ano yung pakiramdam mo bilang isang lingkod bayan na meron tayong, it's not leadership, meron tayong gobyerno na ganun yung klaseng approach sa problema ng ating bayan? Unang-una, nalulungkot ako, Ms. Maharlika, sapagkat ang bunga ka na ako ay naka-standby lahat yung mga programa na kung tawagin nila ay disaster prevention, merong mitigation, merong adaptation, lahat ng ito Ngunit, ang lumilitaw ngayon ay ipinangangalandakan na lang ay kinakailangan maging resilient tayo. Alam mo yung terminong resilient, maganda din yun Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, puro resiliency na lang ang pag-uusapan natin. Palagi ko ang Pangulo dapat ay maging decisive na doon sa pagtawag ng mga aksyon sa mga taong may kinalaman sa lahat ng ito. Ang nakikita ko ay masyadong mabait ang ating Pangulo, Ms. Maharlika. Yung kabaitan na yun ay hindi nakatutulong sa kanya sapagkat ang mga tao ay naghahangad, naghihintay ng kagyat na lunas sa mga problemang kanilang kinasasangkutan, katulad ng pagbaha. Kung nandun yung mga tinatawag na mitigation, kung hindi man prevention o kaya adaptation, bakit parang nabulaga na naman? Alam ko, meron pa nga noon na nabalitaan ko na nakabili tayo ng isang hindi ko alam ang pangalan nito parang instrument ng DICT na kung saan ay nakikita nila may mga drones na like satellite na ginamit dito, parang 1 billion, parang satellite ito na nakikita nila yung lawak ng pinsala na magaganap. Kaya po pwede silang pwede silang magpundar kaagad, mag-preposition ng mga bagay-bagay na kakailanganin o kaya maihanda yung mga communities na maaring tamaan ng mga pinsalang ito. Parang hindi ko nakita lahat itong mga ito Pati yung pagbibigay ng provision ngayon, kanya-kanya na kami. Katulad sa panig ko, sa aking maliit na magagawa, nakapadala na rin kami ng kahit ano. So,
walang straight gobyerno. o kaya yung comprehensive na pagtulong ang aking nakikita. Dito ako nalulungkot at nawawalan parang nawawalan ako ng pag-asa. Well, sorry, Congressman Marcoleta, magdi-disagree ako sa iyo na mabait ang Pangulo. I don't think po na mabait siya. I believe kargado po siya dahil ang video ay pina-authenticate ko dito sa Amerika kung saan ay gumagamit siya ng white powdery substance. Actually, leading to that sentiment, mag-agree po ba kayo, Kong Marcoleta, na dapat lahat ng mga politiko na sasabak o kakandidato ay magpa-hair follicle test? Pwede naman yun. Ang nagiging problema lang kasi, yung ating saligang batas talaga, walang requirement na ganun eh. Kaya hindi natin maipilit yun eh. Hindi sila Ngunit, pwedeng pilitin. sa voluntary basis na lang sana, ay lahat ng maaari pang gawin para lang matukoy natin na ay lahat ng kakandidato ay walang kinalaman o hindi nakagamit ng kahit anong droga o mga bagay-bagay may kaugnayan yan, payag ako doon. Ang problema lang, hindi natin mapanagutan talaga. Hindi natin sila mapilit. Naintindihan natin yan. Kung mainit at pinag-uusapan ngayon, social media, mainstream media, ang revelasyon ni Colonel Hector Grijaldo, I hope tama yung pagkabanggit ko kung napanood din nyo kagabi, doon sa hearing sa Blue Ribbon Committee na kung saan po ay isiniwalat niya na during the Quad hearing ay inimpluwensyahan siya o hinimok siya ni Congressman Dan Fernandez and Congressman Benny Abante para aminin doon sa hearing na yon na yung reward system na in-expose ni Garma at iba pang mga resource person doon ay there's such thing na may nag-i-exist sa Davao o sa Pilipinas na inuutusan ng Pangulong Duterte na mag-execute ng isang tao at babayaran o re-rewardan. So in-expose po ni Colonel Hector kahapon na talagang pinilit o inudyukan siya. Kaya nga sabi ni Pangulo doon ay kakasuhan niya ng subornation of perjury. So nakakagimbal po yon kung na may dalawa tayong lingkod bayan supposedly, kongresista na pinipilit o talagang inuutusan pulis pa ito for 30 years in service na ito, na lingkod bayan din. Kung narinig nyo po, napanood nyo, ano yung sentimiento nyo at ano ang maibibigay nyong info dyan para sa taong bayan? Sana hindi totoo yun, Ms. Maharlika. Kasi kung totoo yun, ay napakaseryosong akusasyon yun, ay dapat maimbestigahan din. Kasi unang-una, hindi naman dapat mangyari yung ganon. Kaya nga sila gumagawa ng investigasyon. Kahit na nga ako ay ayaw na nga sumama dyan sapagkat hindi ko nga makita yung direksyon at yung mga tuntunin na hindi na nakabase sa tinatawag nating mga due process. At maski na sa aming mga nakalatag na tuntunin ay marami na rin hindi natutupad eh. At ngayon, nagkaroon ng akusasyon ngayon tungkol sa bagay na yan. Para sa akin ay masusing suriin yan sapagkat mabigat yung akusasyon ng pulis. Kung totoong siya'y sinabihan para gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang kalooban at tinuturuan ng gumawa ng testimonyo para lang pasamayin ng kahit sino, ay napakabigat na kasalanan yan. At yan ay hindi pwedeng palampasin, Ms. Maharlika.